Good morning po, and it is a great day to worship the Lord. Amen? Amen. Okay, so I hope na maayos po ang bawat isa
sa ating tahanan, sa ating mga trabaho, by the grace of the Lord. And this morning, set aside po muna natin all the worries or all the pains, lahat ng problema na nasa isipan natin at nasa puso. And let's focus to our Lord. Let's praise Him and worship His name. And as on the book of Hebrews, chapter 1, verse 3 says, "And He is the radiance of His glory, and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down in the right hand of the Majesty on high." So let's pray, let's sing, ask for forgiveness to all the sins that we have, and may we glorify our Lord through our singing and to our prayers. And may His words give us light into our paths. Yes, we glorify You, Lord. Let's sing, "Christ our glory." Yes, God, shower us with Your glory. Let's sing our rest in heaven. Our rest is in heaven, our rest is not here. And why should we tremble when trials are near? Be still and remember the worst that can come. But sure things are joy that hastens us home. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Be still. Be still and remember the worst that can come. But shortens our journey and hastens us home. No heart should be wasted on seeking our joy and placing our hope in what will be destroyed. We look for a city that hands have not raised. We long for a country that sin has not stayed. Christ our glory. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. We look for a city that hands have not raised. We long for a country that sin has not stayed. No trouble. No trouble and anguish increase all the more. They cannot compare to the glory in store. Come joy or come sorrow, whatever befalls, the light of the Savior will outshine them all. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore.
alone, O God. Yes. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I'll take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. Oh Lord, my rock and my redeemer, great thou treasure of my longing soul. My God, like you there is no other. True delight is found in you alone. Your grace, how well to deep to fathom. Your love exceeds the heavens reach. Your truth I found the perfect wisdom, my highest good and unending against his faithful God. My soul, when enemies surround me, my hope, when tides of sorrow rise, my joy, when trials are abound me, your faithfulness, my refuge in the night. O Lord, my rock and my redeemer, greatest Savior of my ruined life, my guilt and cross laid on your shoulders. In my place, He suffered, brave and died. You rose, the grave and dead I conquered. You broke my bonds and seal and shame. You rose, the grave and dead I conquered. You broke my bonds of seal and shame. Oh Lord, my rock and my redeemer, may all my days bring glory to your name. May all my days bring glory to your name. Let's praise you, God. Yes, truly, O God, that you are the Ancient of Days, that you are the first and the last, as what Isaiah 44 verse 6 says, and you are from everlasting to everlasting. Nations range, kingdoms rise and fall. There is still one King raging over all. So I will not fear, for this truth remains, that my God
before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. Though the dread of night overwhelms my soul, He is here within me. Love really sure, and He knows my name. For my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and never stand. Trust in His name, for my God is the Ancient of Days. Though I may not see what the future brings, I will watch and wait for the Savior King. Then my joy complete, standing face to face in the presence of the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and never stand. The power of the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all the time in His hands. For His throne it shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. For my God is the Ancient of Days. Yes, Father God, our Holy God, the Father. Panginoon, kami lumalapit sa iyo this morning. And we're asking forgiveness sa lahat, Panginoon, na nagawa namin kasalanan. Lord, cleanse us today, O God. And I pray that we're going to submit fully to you, O God. We pray that your presence may be here in this place, in everyone's presence, O God. Even at work, even at home. Sa lahat, Panginoon, na nakikinig ng iyong mga salita, we pray that your words give us life, give us purpose, give us peace, O Lord God. Para po kami, Panginoon, ay magkaroon ng patutunguhan sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. I pray, O God, that your words will give us joy, peace, O God, in this place as well. Dalangin ko din, Panginoon, sa paglalahad na iyong salita, sa paggamit mo sa aming pastor, na si Pastor Celso. May you guide him, may holy presence fill him with your glory, O God. At lahat ng kayang sasambitin, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, siyang makita sa bawat isa. And everyone will understand, and everyone will feel your presence, O God,
in everyone's places, O God. Lord, again, thank you for all the blessings, for all the care na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. And we pray na magampanan, Panginoon, ng bawat isa sa amin ang purpose that you have given life to each and every one of us. Lord, again, thank you for everything. May we glorify you in every actions that we're going to make. This is our prayer in the mightiest name of our Lord Jesus Christ, with the guidance of the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Good morning po. Yes, magandang umaga sa ating mga kapatid na nandirito sa ating auditorium to worship the Lord, and as well yung ating mga kapatiran dito man sa Batangas, sa Pilipinas, sa ibang bansa. Welcome po sa ating lingguhang pananambahan, salita ng Diyos. So I would invite you to open our Bible to Deuteronomy, o sa Tagalog Bible ay sa Deuteronomio. Gagamitin ko po ngayon ay Tagalog Bible, since na ang paksa at pag-aaral natin ay mahalaga at isa sa pinakamahalaga sa theology, yung sa gawa at persona ng Panginoong Hesus. Kaya nais ko po na wala pong bato na hindi natin babaliktarin o iiwan na hindi na ibaliktad. Okay? So, hiramin ko yung mga praise na yon sa wikang Tagalog. No? So, we will not leave any stone unturned. Deuteronomy chapter 18, verse 15 to 19, o Deuteronomio, Kabanata 18, talata pong 15 hanggang 19. At tumayo po tayong lahat para po sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Sa Kanya kayo makikinig. Ito ang inyong hiniling sa Panginoon mong Diyos sa Horeb. Sa araw ng pagtitipon ng inyong sabihin, huwag mo muling iparinig sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos, ni ipakita pa sa akin itong malaking apoy, upang huwag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, tama ang sinasabi nila, ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan, ay pananagutin ko tungkol doon. May God bless upon the reading of His Word. Pwede na po tayo maupo. Okay, you may be seated please. At tayo po'y manalangin. Sama-sama po tayong dumulog sa Diyos sa umagang ito, sa biyaya niya na tayo ay ibinangon ngayong umaga upang muli masaksihan ang kanyang katapatan at sama-sama tayo makapanambahan sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung pagkakataon to pray for our nation, to pray for our church, and to pray for the families in our churches. So tayo po yung manalangin. Aming Ama sa langit, dakilang Diyos, lubos po kami, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa umagang ito na kami po ay yung biniyayaan ng panibagong kalakasan ng buhay
na aming Panginoong natatamo ngayon. Ito po ay aming tinanggap sa iyo. Kaya lubos po ang aming pagpupuri at pasasalamat na kami ay binibiyaya mo ng lakas, hindi lamang sa pisikal namin, kundi sa amin din pong espiritual, upang ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan, at maitaas ang iyong pangalan, mapaglingkuran sa buhay namin ngayon. Salamat po sa aming mga kapatid na patuloy na nakikiisa at nagtatapat sa iyo sa kabila, Panginoon, ng mga pinagdaraanan. Ikaw, Panginoon, ang nakatatalos ng lahat ng kalalagayan ng iyong mga anak. Dito man, Panginoon, na malapit sa aming piling o sa ibayang dagat. We pray, O Lord, na ang aming bansa ay patuloy, Panginoon, na mahala ang aming mga pinuno ayon sa iyong mga salita. Yaman, Panginoon, na nalalapit na ang pagdating ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Aming dinadalangin na ang bansang ito ay patuloy na maging saksi mo. Patuloy, Panginoon, na maging tagapagpahayag ng iyong mga salita, hindi lang, Panginoon, sa bawat lupain o probinsya ng aming bansa o sa buong kapuluan, kundi sa iba't ibang panig din po ng mundo. Gamitin mo po ang technology, gamitin mo po ang lahat ng kaparaanan upang malayang may pangaral ang salita ng Diyos sa lahat po ng aming mga kababayan sa ibang panig ng mundo. And we pray, O Lord, na ang malayang pangangaral ng iyong salita ay magpatuloy sa bansang ito at patuloy na maging kaisa ang mga pinuno na aming bayan para po sa kalooban mo at maganap ito sa buhay namin. And we pray, O Lord, sa aming mga kapatiran at sa bawat mga pamilya, Panginoon, ng aming mga kapatid, sa aming Panginoon lupo ng mga mananampalataya. Lord, aming hinihingi ang kagalingan kung may mga karamdaman, O Diyos, na inilalapit sa iyo. At dalangin din namin, Panginoon, na sa oras na ito, aming dinadalangin ng ang kanilang patuloy na paglapit sa iyo, ng makakilalang lubos at si Jesucristo ay maging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Na yun ang aming nilalayunin higit sa lahat. Sapagkat ito ang layunin mo rin. Sapagkat kaya kami nagtitipon, kaya kami nananambahan, is to go and tell about Jesus and His message, His person and His work sa aming mga kapatid na ito at mga pamilya namin at maging mga kaibigan namin na nakasasaksi ng aming pangangaral. Kaya po, Panginoon, Ikaw lamang po ang itatas namin sa aming kalagitnaan ngayong pong umaga. Gabayan mo po kami ng iyong Espiritu Santo na siyang tiyak at siyang pinakamahusay naming magtuturo at tagapanguna. Salamat po sa iyong gabay. Thank you, Lord, for your guidance through your Holy Spirit. And this we pray in the name of Jesus our Lord. Amen and amen. Okay. So our topic for today is Jesus Christ, the Supreme Prophet of God. So ang teksto po natin ay binasa ko na po kanina sa Deuteronomio, Kabanata 18, talata pong 15 hanggang 19. So sa serye po ng ating pag-aaral, patungkol po sa person and work of Jesus, remember that His office as mediator has 3 functions. Okay? Si Jesus lamang po ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Pero meron po siyang 3 functions, namely, yung pinag-aralan natin last week is being a priest. And now today, we will going to discuss about the function of Jesus as the prophet of God, which is the supreme. Siya po yung pinaka-mataas na propeta po ng ating Diyos Ama. Okay? And of course, being a king. Okay? But this time, we will discuss about His function as the prophet of God. Okay, ating muna pong bigyan ng kahulugan, what is the scriptural sense of the word prophet? Okay, in a general sense, ang propeta po, ang layunin niya, magsalita po sa mga tao nang ipinasasalita o pinasasabi ng Diyos sa kanila. So, he speaks for God with authority as interpreter. Okay? He is qualified because God qualified him
And he is authorized by the Lord to speak to his people, to speak to men. Like for example, in the Old Testament. Okay? But Jesus is uniquely and distinct among all other prophets. Why? Because Jesus is not only a subject of prophecy. Hindi lamang po siya simuno. Okay? O hindi lang siya paksa. Siya po ang layunin. He is the object of all the prophecy in the Old and New Testament. Siya yung consummation o pinatutunguhan. Siya yung magkukumpleto ng lahat ng hula sa Biblia. That's why we should understand and we should focus on Him and His person and His work. So the main focal point of all Old Testament prophecy is to Himself, to Jesus alone. And yet, He Himself is a prophet. Siya po mismo ay propeta din ng Ama. Okay, in His own statements and prophetic words, nilalaman ng kanyang mga propesiya yung kaharian ng Diyos, which is siya yung maghahari. Okay, within this coming kingdom. He is the major theme of the coming kingdom of God. At yan ay i-discuss natin next week. But for now, his principal activity as a prophet, okay, is to declare the word of God. The OT prophet was a kind of mediator. Para din po silang namamagitan. Lalo na, for example, in the Old Testament, namamagitan po yung mga Old Testament prophet sa Diyos at sa people of Israel. Okay? And these OT prophets, or Old Testament prophets, when they spoke to the people, they spoke in behalf of God. Okay? They were usually unpopular. Yung mga Old Testament prophets po, katulad nila Jeremiah, nila Ezekiel, sila po ay hindi yung mga sikat, hindi yung gusto ng mga tao yung naririnig mula sa kanila, sapagkat sila'y nagsasalita ng mga kahatulan ng Diyos. Kapag ka gumagawa po ng mga kasalanan at mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos ang mga tao ng Israel. Contrary to the popular belief today, na ang pagiging spokesman ng Diyos ay dapat lagi kang kinawiwilihan. Lagi kang ginugusto ng mga tao dahil magaganda yung sinasabi nung itong tagapagsalitang ito. That you need to be likable at the expense of the truth. Hindi po dapat ganon. Hindi dapat ang intensyon ng tao is to become popular and to become likable so that people will flock to him and listen to him. Yun po yung sinasabi ng Bible, na darating ang araw na ang mga tao ay maghahanap nung kikiliti sa kanilang mga panlasa at kanilang mga tenga. Yung gusto nilang marinig. Eh, syempre nga naman po, pagka ang tao laging pinupuri doon sa simbahan na yon, doon sa auditorium na yon, o doon sa pagtitipon na yon, hindi sila sasalingin, hindi sasawayin ang kanilang mga ginagawang kasalanan, dadami ang tao. Pero mga kapatid, kabaligtaran po yan ng ating pong pinag-aaralan na ang totoong mga propeta ng Diyos sa Biblia, sa Old Testament times, they were unpopular because they speak the truth to the people. Secular artists are trying to look like Christians. Pansinin niyo po, pag nagko-concert po yung mga sikat na mga artists here and abroad, lagi po silang nagsusuot ng mga sign of the cross, mga cross, at kung ano-ano pong mga simbolo ng Christianity. Pero ang kabaliktaran nito, ironically, ito namang mga Christians, they said they are Christians, they are trying to look like a secular artist, like a rock star. And their church is like an entertainment arena. Nabaliktad po no? Yung mga secular artists, sila yung gusto nila magmukhang sila mga Kristiyano when they present themselves to the people because they want to be acquainted with the most popular person in the world, and that is Jesus Christ. But these secular artists, but these Christians, or so to speak, preachers, are trying to use their platform so that they look
more like the secular artists of today and try to speak like them. And guess what? Kung ano makukuha natin. Yes, humanism, human philosophy, motivation, and all these antics so that they can draw people not to the Lord, but to themselves. That's not the actions of the prophet. Look at Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Buksan po natin ang Hebreo. Sa Hebreo po, makikita natin ang patungkol sa Panginoong Hesus. Ang pagkakaiba po ng mga Old Testament prophets at tungkol sa Panginoong Hesus. Nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Okay? Ito po yung sinasambit ko po sa inyo na tungkol sa mga Old Testament prophets. They were also subjects of their own prophecy. But this is Jesus. In verse 2, subalit, sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin, ang Panginoong Diyos po ang tinutukoy, sa pamamagitan ng anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang sanglibutan. This is a contrast for us between the ways that God spoke to His people in the Old Testament and how He speaks today. So again, in the Bible, in the past, God spoke through the prophets or by the prophets. But during these last days, He is spoken by His Son. Okay? So take note of this. The prophets were not God's final means of speaking. Ang mga propeta po nung unang panahon ay hindi po sila yung pinakapinal na means o kaparaanan ng Diyos para ihatid ang kanyang nais ihatid na mga mensahe sa tao. Ang kanila pong focal point ng kanilang mga pinapangaral at kanila pong sinasabi sa mga tao is pointing forward. By which our Creator God would give His final word. What is His final word? Until the consummation, completion of the prophecy is Jesus, the God-man Christ Jesus. He is the consummation and He is the final word. So, di-discuss ko po sa inyo yung superiority ni Kristo na pinakapropeta ng Diyos among all other prophets in the Old Testament. Okay, number 1, ito po yung una. When Jesus speaks, He does not only speak the Word of God, but He is the very Word of God made flesh. Binanggit po yan sa John chapter 1, verse 1 to 3. Binabanggit po ng salita ng Diyos na si Kristo po ang mismong salita. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So Jesus was the supreme prophet of God because He is being the God's Word in the flesh. He is the Word. The second person of the Trinity was intimate fellowship with God the Father throughout all eternity, from eternity past, present, and future. And yet, although when He was in the eternity past fellowshipping with the Father face to face, He gave up His enjoyment and sweet fellowship of the Father, and He is the splendor of heaven. He willingly gave up. Binigay po niya ang kanyang sarili. He gave up all His heavenly status and taking the form of a man, taking the form of a servant, and He became the subject to the death of the cross. Pero yung pong kamatayan ni Jesucristo sa krus at ang kanyang pagkabuhay na magmuli, yun po yung focal point ng lahat ng mga hula ng mga Old Testament prophets, this coming Messiah.
So siya po ang pinakalayon. He is the only main focal point, object of all the prophecy in the Old Testament. He is the incarnation of God's wisdom. Teaches us the wise way to live. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Siya rin po yung karunungan ng Diyos na binabanggit po sa unang Korinto, Kabanata 1, talatang 30, na siya po ang ating hihinga ng karunungan. The Spirit of Christ. Ang Espiritu po ni Kristo. Pagka po ang Espiritu ng Kristo ang gumabay sa atin, sa pamumuhay natin, lalo na sa mga huling panahon na ito, hindi po tayo maliligaw. Sapagkat siya po ang karunungan ng Diyos. Kaya yung salita niya, tas karunungan niya, nasa sa ating buhay, hindi po tayo magkakamali. Ang sabi ng Biblia, subalit kayo ay na kay Kristo na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. So, another point of our discussion today about the superiority of Christ over all the Old Testament prophets. Number 2, He is distinctively or uniquely the subject and the object of prophecy. Ito po yung pinaka natatangi sa lahat kung bakit si Jesucristo po ay pinakamataas sa lahat ng propeta ng Diyos. Sapagkat ang inuhula niya ay siya mismo. Siya po ang paksa. Siya rin po ang layon ng lahat ng hula at ng hula ng Biblia. Somehow in every OT prophet, lahat po ng mga Old Testament prophet, they will become subject somehow in the prophecy. For example, pag gumawa ka ng pangungusap, may subject, may predicate. Pag binanggit yung pangalan ni na Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, and these other minor prophets, Zephaniah, Obadiah, and Amos, they were the ones who uttered the word and they become subject of the prophecy. But they never became the object. Hindi sila naging layunin ng mga propesiya. Pag nangyari po naging layunin ng propesiya, ang isang nangangaral o ang isang nagsasalita sa mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon, naparami pong nagpapanggap ng mga bulaang propeta, kiniklaim na nila na sila yung object of prophecy. Kaya po, yan po ang pagsisimula ng mga kulto at maling aral na yung mga binabasa nila sa Bible ay pumapatungkol na sa kanila. Hindi lang, wag na po kayo lalayo, kahit dito po sa ating probinsya, meron po mga nagpapanggap ng ganyan. Na gusto nila na yung hulang iyon ay sa kanila tumama. Sa kanila umeksakto. Kahit po yung mga nagsimulang reliyon dito sa bansa natin, ay may mga hula pong parang sila po ang pinapatungkulan. Parang sila. At kiniklaim nga nila. Kaya po sila ay nagiging kulto at nakapagsisimula ng mga reliyon. Mali po ang mga ganong aral. At ito po ang danger. Tingnan niyo po. Muli ko pong ibabalik kayo sa Deuteronomio. Pansinin po niyo yung mga verses, preceding verses. O dito na lang po tayo sa Deuteronomio 18 verse 20 to 22. Hindi ko po ito binasa kanina sa ating bago ako po mag-pastoral prayer. Pero pababasa ko po sa inyo, yung Deuteronomy chapter 18, verse 20 to 22. Ngunit ang propetang magsasalita ng salitang may kapangahasan sa aking pangalan, na hindi ko iniutos na kanyang sabihin, o magsalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ang propetang yon ay mamamatay. At kung yung sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Verse 22, kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon, ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapangahasan, huwag mo siyang katatakutan. Kaya alam niyo po yung mga propeta po na nagsabi na mangyayari ang ganon, ang ganito. Katulad po sa panahon natin, marami pong ganyan. Ang sabi po ng Bible, huwag niyong katukutan dahil kung hindi naman nangyayari, yan po'y bulaang propeta. Sa Old Testament times po, ang mga prophet, once they spoke about prophecy, exactly it will happen.
Kasi pag isa pong beses na nagbinti sila, false prophet na po ang tawag sa kanila. Kaya po yung mga hinula po ng mga Old Testament prophets, they were all happened and they were all recorded in our Bible because it happened. Hindi sila nagbabanggit ng mga bagay na hindi nangyari o hindi mangyayari. Kaya po bula ng isang propeta at marami na po ngayon, napakarami na po, lalo na ngayon na tayo information age. Isang click mo lang po makakakita ka na ng mga propeta. Ang dami pong nanguhula ngayon. At ito pong pandemic natin ito ay sinasamantala po ng mga bulaang propeta. Napakarami pong binabanggit nila. At pagka pinakamasakit po sa lahat, pagka nagbanggit pa sila ng date ng pagdating ng Panginoon, which is marami na rin po ang nag-try niyan. Throughout history, marami na po ang nagtangka na magbigay ng date ng pagdating ng Panginoon sa Kristo. At lahat sila ay pawang nabigo. Okay? Kaya po ito po ang sinasabi ko po sa inyo, na si Jesucristo ang supreme prophet. Why? Because siya yung propeta, siya yung salita, at yung inuhula tungkol sa Kanya. Tungkol sa Kanya, sa Kanyang persona, at sa Kanyang mga gawa. At sino po ba ang inaantay natin? At ano yung inaantay natin? Di ba si Jesus? At hinaantay natin ang Kanyang pagbabalik. Kaya, yun po ang kahulugan ng pinag-aaralan natin ngayon. Napakalaga po nitong topic natin ito. Hindi natin pinag-uusapan dito kung sinong mahusay gumawa ng theology at nagsulat ng libro. Si Jesus po, minsan hindi siya nagsulat ng libro. Bakit? Sapagkat siya ang salita ng Diyos at lahat ng bagay na sinulat dito ay tungkol sa Kanya. Maganda pong pag-usapan ng testimony ng mga tao, lalo po nakapagbibigay ng inspiration kung paano sila nakakilala sa Panginoong Yesus at sila'y nagbago. Ngunit, ang sabi nga po ni Spurgeon, kung ang isang pangangaral ay minsan hindi nabanggit si Jesus, iwan mo yung pangangaral na yan. Hindi yan tungkol kay Jesus. Why? Kapagkat hindi nabanggit ang tungkol sa Kanya, hindi nabanggit ang tungkol sa kamatayan niya, at hindi nabanggit ang tungkol sa pagliligtas niya. Hindi yan Christian gathering. Sapagkat hindi pinakita kung sino si Jesus at ang Kanyang mga gawa. So the Old Testament predicted that God would raise a prophet like Moses. Alam niyo po ang pagkakaiba ni Jesus kay Moses? Somehow Moses he has some kind of mediating job or task. Nung nasa Old Testament time, si Moses po, naging namagitan siya sa Diyos at sa people of Israel sa paglalatag ng Old Covenant. Okay? Somehow Moses served as a mediator, okay, of that covenant, that this Old Covenant through whom it was given to the people of Israel and established. So all these Levitical laws, binanggit, all these, the Ten Commandments, namigitan si Moses sa Diyos at sa kanyang mga tao, sa people of Israel. But, listen to this, only one other prophet is a prophet like Moses, in the sense that he is a prophet, being a prophet, and mediator. And who is that person? Jesus Christ. He is the mediator of the new covenant, better covenant, better promises. Okay? He delivered and mediated by a better prophet, and he delivered better promises. And that is Jesus. Therefore, he is the ultimate object of all prophecy. Siya po ang pinakatampok na layon ng lahat ng propesiya. Tingnan niyo po sa Hebrews chapter 3, verse 3 to 6. Okay. In Hebrews chapter 3, verse 3 to 6. Sapagkat siya ay itinuturing na karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa kay Moises. Yamang ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay
ay ang Diyos. At si Moses ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos, gaya ng isang lingkod, bilang patotoo sa mga bagay na sasabihin. Verse 6, subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos, bilang isang anak, at tayo ang bahay na iyon, kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ang ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Okay, self-explanatory. Napakagandang mensahe. Sino ang mas mahigit? Yung bahay o yung nagtayo ng bahay? Of course, yung nagtayo ng bahay. Our builder is the Lord. And the foundation is the Lord Jesus Christ. At sino yung bahay? Tayo yung bahay. Tayo yung templo ng Holy Spirit. Bilang tayo kanyang mga anak. Itinayo niya tayo. Na ang muog, ang pundasyon, ay ang Panginoong Hesukristo. At hanggang sa katapusan, tinutukoy po yung katapusan. Tinutukoy po yung mga huling panahon. Ay meron tayong pag-asa na mananatili sa atin. Bakit? Tayo ay templo ng Holy Spirit. Tayo ay templo ng Espiritu ni Kristo. Iingatan natin itong matibay. Hindi lang itong katawang ito. Hindi tinutukoy yung itong katawang nating physical, kundi yung katawan ni Kristo. Tayo ang tahanan. Tayo ang templo ng banal na Espiritu, ng Espiritu ni Kristo. Ngayon, when Jesus predicted, he was predicted in the Old Testament, and he would be like Moses, dealing with God face to face, in a face-to-face basis. And he was greater than Moses. He was the one and only God the Son who had eternally been face-to-face with the Father from eternity past to eternity future. And Jesus is illuminating the meaning of the word by His Spirit to us. Pag sinabi pong illuminating, pinaliliwanag, inihahayag sa atin ang salita, na siya mismo yung salita, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya po ang isang tao hindi naiintindihan yung mensahe pa ni Kristo, wala pa siyang Espiritu ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya maiintindihan ang kaharian ng Diyos. Kahit anong pagpapaliwanag natin sa taong ito, kung siya ay unsaved, kung siya ay unregenerated, wala po. Kung hindi po kikilos ang Holy Spirit, hindi po i-regenerate yung tao kahit anong pagpapaliwanag natin. Tungkol po sa kaharian ng Diyos. Ang isang taong hindi po na-regenerate ay hindi mapapagharian ng Diyos. Hindi niya maintindihan ang propesya ni Kristo. Hindi niya maintindihan na si Kristo ang focal point ng all prophecy. Kaya po pagka ang isang tayo nasa maling aral, kailangan ma-regenerate siya. Para maintindihan niya si Kristo ang lahat-lahat na pinapatunguhan ng lahat ng hula sa Biblia. He is the center and the focal point of all prophecy. He is the great prophet, and He Himself is not only the subject, but object of all prophecy. Ano ang mahirap intindihin doon? Ano ang mahirap intindihin na si Kristo, in Christ alone, will be saved? Anong mahirap intindihin doon na ang mensahe niya, ang kanyang buhay, ang kanyang persona, ang kailangan nating ipangaral? Anong mahirap intindihin doon na siya at ang Espiritu niya ang bumubuo sa atin at nananahan sa atin? Anong mahirap intindihin doon na ang kanyang mga salita, kapag ating pinakinggan, tayo mananatili sa kanyang kalooban? Anong mahirap intindihin doon na si Kristo lamang ang mamamagitan sa atin, sa Diyos at sa tao? Huwag na tayo magdadagdag pa ng iba. Anong mahirap intindihin doon? Wala pong mahirap intindihin doon. Si Kristo lamang po. Siya lang ang daan. Siya lang ang katotohanan. Kaya ako nagsasalita ako ng lang para maintindihan. Si Jesus ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. So ito po ang ating dapat ipanalangin. And let us all pray that the Spirit of Christ help His people understand the Scripture, to bless all our studies, all our preaching, all our message, and all our Bible exposition.
by His Word. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y dumulog sa Kanyang presensya ngayon pong umaga. O Diyos na aming Ama at dakila, Ikaw po ang aming itinataas lamang po sa umagang ito. At ang iyong mga salita, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. The Word became flesh and dwelt among us. Lord, through your Son only, through Christ alone, we will be saved. Through Christ alone, we will continue on. Kami magpapatuloy na iingatan namin ang aming buhay, ang aming sarili, ang templo ng Holy Spirit, itong katawan namin, at ang katawan ni Kristo dito sa lupa, na siyang tahanan ng Espiritu Santo, ang mananatili sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong bugtong na anak. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa Espiritu Santo na nagpapaliwanag sa amin ng mga bagay-bagay patungkol po sa iyong anak. At nawa po ay laging namin sa isip sa puso na sa pagsamba namin at sa pangangaral namin at sa pakikinig namin ng iyong mga salita, si Jesus lamang po ang aming mga pag-usapan at ang kanyang mga gawa. Si Jesus lamang po ang maitanghal. Ang kanyang mga salita ang maipangaral sa lahat ng dako at sa lahat ng panig ng mundo. Kaya po, bawat isa na narito po at bawat nakikinig ngayon, pagpalain mo po sa pamagitan ng iyong mga salita. And by the raising of the hands of thy steward, bestow the blessing. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen and amen. God bless you po muli. At tayo po ay nakapagtapos muli ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos at pag-worship. But ngayon po, hindi lamang po yun, pagkas meron tayong pagkakataon also to give to the Lord, okay, as a sign of our worship and fellowship. So, salamat po na meron din po tayong pagkakataon na tayo po ay makapagpuri sa Panginoon at magamit ang ating buhay at nagpapasalamat tayo sa inyo pong pagtatapat sa ministeryo po ng pagkakaloob. Tawagin po natin si Pastor Eric to lead us in our offertory prayer. Tayo po'y manalangin. Let us pray para sa ating pagkakaloob. Aming Diyos, salamat po muli, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na naipapahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. God, thank you for your servant, God, kay Pastor Celso, na ginamit ninyo sa umagang ito, Panginoon, upang kami ay patuloy na mapanuto sa iyong kalooban, Panginoon, sa iyong mga salita. And God, sa amin pong pagkakaloob sa umagang ito, yan nga po na magamit, O Diyos, ng aming mga kaloob upang iyong mga salita ay patuloy na mailaganap, Panginoon, mapalaganap, lalong-lalo na, Panginoon, sa lugar na aming kinaroroonan sa Batangas, Panginoon. And also, God, we pray to you, Father God, continue to bless your people, Lord, ang bawat hanap buhay ng inyong mga anak, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain upang ang bawat isa, Panginoon, ay maging daluyan ng iyong mga pagpapala, Panginoon, pagdating sa financial. Not only financially, God, but also materially and spiritually. Salamat po, Diyos. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya tayo magsasabi ng Amen. Amen.
Yes, at ngayon po, inayos naman nating batiin ang bawat isa. Of course, again, yung ating health protocols na ganito na lamang, yan, parang a sign of our respect and greetings. Isa't isa na narito po sa ating auditorium at sa ating po mga kapatid na sa kanilang mga sarili-sariling lugar at tahanan sa kasama namin sa pagsamba, our virtual worship, ay patuloy po na kami nakikigalak ng inyong pagsama sa ating pagsamba dito po man po sa ating bansa at sa ibaing dagat na ating mga OFWs. Binabati rin po natin sila. So pagpalain po tayo ng Panginoon at hanggang muli sa ating worship sa susunod po na linggo. Magkita po muli tayo. God bless you all.